bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para naman guys kakalat ito sa mga natutulog na mga bangag dyan, para magising yung mga bangag dyan. Okay? Paki-like and share para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live ang Don Mar TV. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Etong bagong pasabog ng Malacanang kay VP Sara. Ito hindi talaga dudurugin talaga nila ang mga Duterte. Ito na naman ito na naman ang pasabog ng Malacanang. Malacanang on Tuesday called for a probe into the projects of Vice President Sara Duterte when she was mayor of Davao City following the release of list of alleged recipients of her offices confidential funds with no personal records. Ay nako. Ito it's not already the question kung anong ginawa ni VP Sara sa kanyang confidential funds nung time na mayor siya sa Davao, no? Alam nyo ba kung ano ang nakikita ng taong bayan dito? Ang administrasyong Marcos hanap ng butas dito sa mga Duterte. Yun ang nakikita namin sa totoo lang Bongbong Marcos at itong administrasyong Marcos, ito lang yung masasabi ko. Kung lagi kayong ganito, no, na meron kayong maraming imbestigahan sa mga Duterte, ganun, ganyan, sa totoo lang, sa tingin siguro ninyo, this will be advantage on our part. Pero this is a wrong strategy, Bongbong Marcos. Kasi po, mainit po yung yung usapin patungkol po sa away ng Marcos at mga Duterte. Especially ngayon na the recent kung ano yung ginawa nyo kay Tatay Digong, pinaaresto ninyo doon sa dayuhan. Hindi na po ito titingnan na mali o tama itong inilabas nyong ito. Ang titingnan po ng tao, pamumulitika na naman yan. Binubutasan na naman yung mga Duterte. Yun. So, hindi ito magandang strategy. Kasi ako mismo sa totoo lang, this is my own opinion, hindi na ako maniniwala dito Si VP Sara, ang kanyang confidential funds, nung panahon ay mayor siya, talaga kukurakutin ni VP Sara? Hindi. I know you have the right na imbestigahan siya, pero bakit si VP Sara lang talaga? Yan ang pinakaunang tanong. Ang sobrang dami po ng ahensya ng gobyerno na may confidential funds. Bakit si VP Sara lang po ang iniimbestigahan? Itong matino na Vice President, siya pa yung imbestigahan. Ay nako. Sorry pero kaming mga Pilipino, kaming mga taong bayan, hindi na po kami malilin lang sa ganito. Sabi dito, checks VP's project when she was mayor. I-check raw yung mga proyekto ni VP Sara nung mayor pa siya sa Davao. Imagine that one. Ako pa si Marcos, move forward. Bakit naman tayo mag-investigate yan? Ang nakasakit pa nito, ginamit niyo si VP Sara. Bakit ka nakipagkaalyado ni VP Sara sa Uniteam? Na ngayon wala kang trust dito
na ipa-investigate nyo talaga yung mga proyekto ni BP Sara. Ha? Ang galing, Marcos, ha? Ako, ano ba ang duda ko rito? Ako nagdududa ako, ha? Meron akong duda na ang Malacanang talaga ngayon, nagpapanik na sila. Hindi naman siguro sila bulag, no? Sila Romualdez, sila Bongbong Marcos, at mga kaalyado ni Bongbong Marcos dyan sa Kongreso, yung mga tuwadkom, hindi naman siguro sila bulag kung ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Lumalabas ang tao, lahat ng parte ng Pilipinas nagmo-motorcade, nagpe-prayer rally para kay Duterte. Nakikita nila gaano kamahal ng taong bayan si Duterte. Hindi naman siguro sila bulag, di ba? So kayo, hindi na uubra itong mga paninira na ito. Hindi na ito uubra. Wala na, hindi na yan tumatalab. Sa totoo lang. Hindi na yan tumatalab.